Magandang buhay po sa inyo lahat. This is Eric Sel at welcome sa ating tanungan session. Sir Joma, welcome sa tanungan session. Welcome, sir. Sir, medyo interesting yung question dito. Anong mga assets para sa'yo ang dapat meron ang isang tao? Assets na dapat meron ang isang tao. Sige, i-define muna natin yung asset na pinapatungkulan natin, no? Kasi minsan maraming ng definition ng asset. Asset na definition ni Robert Kiyosaki, yun yung something na nagbibigay sa iyo ng fund or cash inflow every time, like businesses, yan ang asset para sa kanya, which is true pa rin naman. And then meron tayong asset na definition ng asset na accounting. Pag sinabi nating accounting asset, ito yung cash, kahit na hindi siya technically speaking nagbibigay ng cash inflow sa atin, part pa rin siya ng asset. Halimbawa, yung mga upuan na ito, part ito ng asset. Ibig sabihin, nagagamit ito ng business, pero hindi siya directly nagpo-produce sa atin ng cash inflow. Okay. So, yun yung mga asset. Like cash, di ba? Ang cash for sa definition nila Robert Kiyosaki, hindi naman yan asset eh. Dahil kung nakatenga lang yung cash in bank, wala namang kita. So, para sagutin natin yan, sabihin na lang natin na ang asset na patutungkulan natin ay something na magagamit mo para sa iyong buhay or para sa iyong career na po pwede siyang magbigay ng inflow sa'yo or po pwede mo siyang magamit in the future kapag kakailanganin mo ng pera or cash. So, something na para sa topic ngayon, ang asset na gagamitin nating definition ay something na pwedeng magamit sa buhay, sa career, na eventually na pwedeng ma-convert into money. Diba? Mag-generate ng money. Na-define na natin, sir, ang asset. Ano para sa'yo ang mga asset na meron dapat ng isang tao? For me, meron akong tatlo na naisip kaagad para dito. Tanggalin na natin yung pera, no? Yung money. Kasi syempre, yan ang pinakamatindi nating asset. No? Kung marami kang cash, marami kang pera, talagang magiging mas okay yung buhay mo. Kasi malugi ka man sa negosyo, kung marami kang pera, may pambawi ka kaagad, di ba? Or meron bagong opportunity, may bagong idea na pag-i-investan. Kung marami kang pera, okay ka agad. Mag-fail man, maganda man yung maging business, parang pinakamagandang cushion ang pera. Pagdating sa wealth generation, di ba? So, tanggalin natin yung money as an asset. Tanggalin din natin yung very obvious na ang pinaka-asset kasi natin ay yung mga sarili natin, di ba? Tayo mismo, yung ating kakayahan to generate cash, ating kakayahan to build wealth. Tayo naman talaga yung greatest asset natin kung tutuusin, no? So, tanggalin natin yung sa equation kasi that's very obvious, di ba? Mag-i-invest ka nga daw, mag-invest ka muna sa sarili mo, no? So, tanggalin natin yung sagot na yon para nang sa ganun, objective yung maibigay natin. Sa akin, tatlo, sir, ang naiisip ko. Una ay asset mo na network, no? Pag sinabi nating network, ito yung mga yung iba't ibang tao na kakilala mo, ka-close mo, o some people na kapag may nangyari sa'yo, alam mo kung sino yung tatakbuhan mo. Pagdating sa negosyo and building wealth, di ba, sabi nga nila, it's not about what you know, it's about who you know. No? Kaya minsan makikita natin yung mga mayayaman, naka-join sila sa mga clubs, di ba? Yung mga tipong parang nagbabaka-bakasyon lang, yung lifestyle na nakikita natin sa kanila. Actually, hindi sila nagbabakasyon, nagne-network sila. Kasi sabi nga natin, your network is your net worth, di ba? O madalas nating maaano yan. Minsan kasi, yun yung failure natin as mga nagsisimula sa negosyo, no? Na feeling natin, kakayanin natin kahit wala tayong masyadong kakilala pagdating sa sa pag-generate ng wealth or ng cash natin. So for me, ang una ay yung network natin. Kasi yan yung mga tao na what if biglang nangailangan yung business mo? Kailangan mong kumuha ng loan kasi wala na talagang choice may connection ka ba sa bangko? May connection ka ba doon sa mga tao na pwede mong pagkuhanan ng kapital? Tama? Or yung mga worst case scenarios. So, as early as we can, lalo sa mga bata, yun yung parati nating sinasabi na kailangan talaga you have to build your relationships sa umpisa pa lang. At very big advantage yun Minsan nga, yung kakilala ng tatay mo, di ba? Kakilala ng tatay mo, halimbawa, malaking negosyante. Ikaw, kagagraduate mo lang. Yung someone na mayroong connection dahil kaibigan ng tatay yung nandun o yung may-ari ng company, napasok ka kaagad. Wala nang tinanong na kahit na di ba? Wala nang cum laude, etc. So that is a great asset
na kailangan meron tayo, which is network as an asset. Ikalawa, sir, na nakita ko when it comes to operations naman na, syempre, business. Pag sinabi nating business na asset, a business na merong system, na kumbaga nale-leverage ka or nakakapag-generate siya ng cash sa'yo na kahit minimal lang yung effort na nandoon ka sa business mo. Bakit ito ay importanteng asset na meron tayo? Kasi syempre, lahat naman walang di ba? Wala namang fixed sa buhay. Whether empleyado ka o may negosyo ka, wala namang fixed Lahat kapag halimbawa nagkaroon ng pandemic, pwede ka matanggal sa employment mo, pwedeng malugi negosyo mo. Wala naman. Nga lang, ang advantage lang kasi na ang meron kang business as an asset compared to employment as your source of cash inflow. At least sa business, meron siyang potential for growth, di ba? And kung systematized yan, yung potential mo to get new opportunities kasi hindi nakatutok lang sa sarili mo yung income ng business mo. Kaya ako sinabi na parang it is a great asset na meron kang business na nag-generate sa'yo ng magandang cash inflow. Nandun ka or minimal lang yung performance o yung pagpapakita mo doon sa business mo. So systematized business or business na merong system. And lastly, syempre financial. Now, pagdating kasi sa mga financial assets, ito yung mga pagdating sa mga stock market, investment sa mga bonds, investment sa lupa, investment sa cooperatives. Ito ay very important na meron tayo. Pero hindi lang naman para sa atin kasi at least meron kang emergency. Pwede kasi itong maging source ng emergency fund Paano kapag nalugi negosyo? Di ba? Lahat ng investment mo nandun sa business mo na asset. Di po pwede kang tumakbo dun sa mga tao. Paano kung wala kang mga matakbuhan na tao? O kung meron ka na ipundar na lupa, di ba? Meron ka na ipundar na kung ano man na mga financial assets. So, pwede mong i-liquidate yan para ma-sustain mo yung sarili mo kapag dumating yung mga worst case scenarios. Ngayon, kung tatanungin, ano yung best pagdating sa mga financial assets na yon? Walang best. Dapat i-diversify mo talaga yung pera mo. Now, kung meron man sigurong best na masasabi natin doon, well, for me, lupa. Diba? Kapag talagang maganda na yung pag-generate ng business mo, ng cash flow, then lupa na lang para sa mga nag-i-start. Kasi at least yan, obvious na obvious. Diba? Lupa. Hindi na natin kailangan i-explain. And historically speaking, tataas yung value ng lupa na yan. Agriculture ba? Or residential ba? Commercial ba? Kahit na ano. At least yun kasi hindi mo na kailangan pag-isipan kung maganda ba talaga ito o hindi talaga siya maganda. Okay? And then, spread out na lang yung iba. Meron sa crypto, meron sa bonds, money market, sa stock market, sa forex, etc. Cooperative as well. So, for me, yun yung mga tatlong assets na dapat meron tayo. Network, system na, business na may system. Kasi pwedeng business na walang system no? Masabi lang na may business ka. At yung isa ay sa financial aspect, which, yun nga, stocks, lupa, bonds, co-op, etc., crypto, etc. Dito sa financial na side, sir, nabanggit mo itong mga stocks, mga financial ventures or vehicles. Nabanggit mo yung diversification. Pag meron ka bang at least 5, for example, 5 lang, kailangan ba yun equally divided? Kunwari may pondo ka, may 1M ka, tapos i-invest mo sila dito, equally divided ba dapat sila? Ganun? Hindi, sir Yan kasi ay nagfo-fall depende na sa pangangailangan ng tao di ba? Well, actually po, pwede mong ilagay nga dyan as financial asset yung insurance di ba? Kasi worst case scenario, kung may mangyari sa'yo, at least may magpopondo para doon sa family mo. Now, pagdating dyan, hindi na natin masasabi specifically kung ano yung best talaga. Kung equally divided ba siya, depende kasi sa budget mo na po pwede mong ilagay. Pero kasi kung tutuusin, yan na yung huli natin na asset na meron. Kasi halimbawa, yung pag-network mo, pwede mo namang gawin yun kahit wala kang pondo di ba? Yes, kailangan mo ng pondo, pero may mga communities naman na talagang, alam mo yun, hindi mo naman kailangan ng masyadong malaking pera para makapag-network ka. Ang kailangan mo dyan, sarili mo, di ba? Investment mo sa sarili mo na marunong ka bang makipagkapwa-tao. Yun yan di ba? Next is business. Business kasi may mga matututunan ka rin naman dyan and dyan yung mag-generate talaga sa'yo ng pera. So kung meron ka naman na yon na magandang source ng cash flow mo dahil dun sa business mo and then meron ka mga connections, pagdating dyan, walang specific or walang general na pinakamaganda na strategy. Depende na yan sa kung gaano kalaki ba yung pumapasok sa'yo and yung excess mo. Excess na lang kasi yung mga dapat ilalagay natin dyan.
Sabi mo kanina sa network, ito ay connections, di ba? Connections, tapos syempre nagbibuild ka dito ng relationships dun sa connections, sa mga tao na pwedeng maging connection natin in the future. Do hindi naman, ano ba, strategy ba talaga yon? Parang iniisip mo ba siya na, teka, itong taong ito, may connection sa ganito, sige, may ikipag-ano ko. Part ba siya talaga ng strategy mo? Well, po pwede mo sabihin maging part. Kasi, depende. Ano ka ba? Magbi-business ka ba? Kasi kung magbi-business ka, hindi siya part ng strategy. It is a requirement eh. Kasi paano ka makakakuha ng mga mas magagandang suppliers pagdating sa business mo? Kailangan mo mag-build ng relationship sa kanila. Kailangan mo makapag-network. Paano pala kung yung current na supplier mo, since siya lang yung kakilala mo, hindi pala maganda yung mga benefits na binibigay sa'yo. Paano kung nagloko yung isang supplier natin na yun, ng business natin, di ba? Paano kung naging subpar yung quality ng mga products niya? Wala tayong kakilalang kahit na sino. Bukod sa kanila, tapos yung negosyo natin. So, yes, it is a strategy, pero for a business person, it is a requirement. Kasi diyan naman nabubuhay ang mga negosyante, di ba? Hindi naman po pwede na sa negosyo mo, puro ikaw lahat ang gagawa doon. So yan po, sana may natutunan po kayo. Para kay Sir Joma, may 3 assets para sa kanya ang dapat meron ng isang tao. Una ay yung network, ito yung connection dun sa mga tao. Next ay yung business, na hindi lang basta business, kundi yung system. May systematize siya. Ang goal is para ma-minimize yung kanyang presence, yung hindi na kinakailangan ng kanyang majority of his, or hindi na kinakailangan ng majority of his time, effort doon sa business na yon. Yung hindi na kinakailangan gumising ng napakaaga para pumunta doon, pumasok, at uuwi na napaka-late every day. No? And lastly, ay yung sa financial vehicles naman na para sa kanya, maganda na i-diversify ito sa iba't ibang mga vehicles such as stocks, lupa, basta any investment vehicles na related sa financial such as bonds, co-op, crypto, forex, yun nga, i-diversify daw doon. So sana may nakuha po kayo doon.